para sa Panginoon. Kaya dapat tayo, united pa din tayo para sa Panginoon, hindi yung iba yung ginagawa. Tama po yun. Tapos, good soldier, malakas tayo, ano man yung pagsubok. Alam ko na alam din ninyo na dumaan din kami sa pagsubok, pero nandito pa rin kami, tumatayo, malakas para sa Panginoon. Ayan. Tapos willing to suffer. Willing naman po tayo mag-suffer kasi yun din po yung pinagdaanan ng Panginoon eh. Sabi ko nga, kung gusto nyo sumunod sa Panginoon, hindi dapat laging, huwag daw tayo tumaan sa maluwag na daan. Daanan din natin yung dinaanan ng Panginoon. Nag-suffer siya, tapos ang kapalit nun ay kaluwalhatian. Kaya tayo lahat, dadaanan din natin yun. Matuwa tayo na nagsasuffer tayo ngayon. Kasi alam natin pagdating ng panahon, makakasama natin ang Diyos sa buhay. Yun po, natutuwa po ako dun sa part na loyal. And then, pag naging loyal ka na, sa sarili mo na po yun ha, pag naging loyal ka na, committed ka na sa Panginoon. So, dun sa committed, nakita ko, nagtumawak na siya, nagkaroon na ng malasakit sa ating kapwa. Kasi yung term ni brother, you can communicate effectively, flexible and adaptable ka na, may initiative ka na, and kaya mo na mag-lead sa kapwa mo. Kaya, sabi ko nga, una, kailangan mo munang maging loyal sa Panginoon para maging committed ka at para magawa mo yung mga bagay na sinasabi ni brother na kaya mo na makipag-usap sa iyong kapwa. Kaya na rin yung magplano ng isang bagay para pa rin sa kaluwalhatian ng Panginoon. Flexible ka na, ano man ang mangyari, may parating na bagyo. Ngayon, reunion ng bagyo ang tawag kasi karami-rami. Pero, lahat ng gawain na ito, matutuloy sa pamamagitan ng mga committed na mga lingkod. At ito po, sabi ko nga, loyal ka, committed ka, kaya po makakapag-serve tayo ng maayos. Amen? Kaya masasabi ko na, I can do all things through Christ strengthens you. Yun lang po at maraming salamat.